Ako po si Florence Joy Magpantay, BSED 282 at sasagutan po natin itong pagtataya Module 1. Number 1. Paano mailalarawan ang kalagayan ng wikang Filipino bilang wikang pambansa, wika ng bayan, at wika ng edukasyon at pananaliksik? So, ang kalagayan po ng wikang Pilipino bilang wikang pambansa, wika ng bayan, at wika ng edukasyon at pananaliksik ay nagpapakita ng hamon at oportunidad. Hamon dahil lalo na sa panahon natin ngayon, madami ng balakid pagdating sa paggamit ng wikang Pilipino, katulad na lamang ng mga iba't ibang lengguwahe na mas naiimpluwensyahan tayo o ang lalo na mga kabataan na yun ang kanilang gamitin kaysa wikang Pilipino. Oportunidad naman dahil sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Pilipino, mas napapaliwanag natin ang ating mga sarili ng mas malinaw. So, ang wikang Pilipino kasi ay ang mahalagang kasangkapan sa pagpapalaganap ng kultura at kaalaman sa Pilipinas. Gayunpaman, kailangan natin mas pahalagahan at mapalaganap ang paggamit ng wikang Pilipino sa mga susunod pang henerasyon. Number 2, paano nauugnay ang pagpapalakas ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng kolektibong identidad at pagkakamit ng pambansang pagkakaisa at kaunlaran? So, ang pagpapalakas ng wikang pambansa ay naglalagay ng pundasyon sa pagpapatatag ng kolektibong identidad, pangkalatang pagkakaisa at kaunlaran ng isang bansa. So, ang paggamit kasi ng wikang Pilipino ay magsisilbing instrumento para makita ang pagpapahalaga mo sa ating kultura, sa kultura ng nating mga Pilipino. At ito din ay nagiging daan para tayo ay magsama-sama at magkaisa dahil tayo nga nagkakaintindihan. Tsaka, ang paggamit o ang pagpapalaganap ng wikang Pilipino ay nakakapagpapatatag ng sistema ng edukasyon at higit pa. Number 3, paano ka makapag-aambag sa pagtataguyod ng wikang Filipino bilang daluyan ng makabuluhan at mataas na antas ng diskursong akma at nakaagat sa lipunang Pilipino at bilang wika ng pananaliksik na nakaayon sa pangangailangan ng komunidad at bansa? So, mayroon ilang paraan kung saan maaari kang o tayo makapag-ambag sa pagtataguyod ng wikang Pilipino. Ito ay ang paggamit ng wika sa araw-araw dahil makikita dito ang iyong pagmamahal sa wika natin, ang iyong dedikasyon at pagpapahalaga sa wikang Pilipino. At pangalawang paraan ay ang maging mabuting halimbawa ng maayos na paggamit ng wika. So, ayun. Dahil nga may mga mas bata pa sa atin, kailangan magsilbi din tayong role model sa paggamit ng wikang Pilipino. Ayun, kung paano gamitin ang wikang Pilipino ng maayos na paraan na hindi ito na babastos. Sunod naman ay ang aktibong pakikilahok sa mga aktibidad na nagpro-promote ng wikang Pilipino. Sa pamamagitan kasi nito, yang mas napapalaganap natin ang paggamit ng wikang Pilipino kung sasali tayo sa mga activity na ganon tungkol sa wikang Pilipino nga dahil maiimpluwensya natin ang iba kung ano ang ibig sabihin ng wikang Pilipino at ang kahalagahan nito. Sa paggamit kasi ng wikang Pilipino, yang magsisilbi itong malaking ambag sa pagpapalaganap at pagtataguyod ng wikang Filipino
bilang isang daluyan ng makabuluhan at mataas na antas na diskurso na kaugnay ng lipunang Pilipino at bilang wika ng pananaliksik na sumasagot sa pangangailangan ng komunidad at bansa.